So, good afternoon, sir. So, papakita po natin dito sa video na to yung functionality ng our website. So, dito po sa ating nasa screen, meron po tayo dito college name. And then may input type po tayo dito na pag nag-type po tayo and then pag sinubmit po natin yung input, mag-i-store siya sa ating database colleges table. And then pagka-store niya po, mag-show po siya dun sa nasa baba which is yung mga list of database list of the sample colleges in our database po. Para naman po sa edit, pindutin lang po natin yung edit na katapat ng record at mapupunta tayo sa isang page kung saan pwede nating i-edit yung specific college na yun. For example, is lagyan lang natin ng S at i-update natin. Mag-a-appear siya yung changes dito sa ating record na in-edit. Para naman sa delete, pindutin lang din natin yung delete button and pag yes, delete it is mawawala siya sa ating record. So, para po sa code ng mga crowd natin, i-discuss din po natin yan. So, para sa create code po natin, meron po tayo dito na form na may method na ang pangalan ay post. Then may submit button din po to na ang name ay submit. Then meron po tayo ditong input type na ang name ay college na gagamitin natin para sa ating PHP. Sa PHP naman ay gagawa tayo ng variable name na ang pangalan is $college na kukuha sa input field galing dun sa form na ang pangalan din is yung college. Then gagawa tayo ng SQL query na i-check kung existing na yung college name sa college table natin sa database. Kapag ang condition natin is ang condition is greater than 0, it means na yung college natin is already existing na. And then if hindi naman, mag-create siya ng college and then mag-i-store siya dun sa colleges table. Then para naman po sa view functionality and code ng ating website, meron po tayo ditong table na kung saan meron tayong T-body na may SQL query na sineselect lahat ng colleges table. Then meron tayo ditong dollar result check na mag-check if may laman yung table natin. And if may laman yung table natin, papasok siya sa while loop na ang purpose naman nung row is para makuha yung columns ng kada record. Tapos yun, mag-loop na yun. Para naman po sa code ng edit, meron po tayong mga buttons na nasa loob din ng table. For example, dito sa isang TD natin, meron tayong edit button na kung saan may URL siya na napupunta sa /update college and seset niya sa URL bar yung update ID. And check niya, i-get niya doon kung existing yung update ID. So punta tayo sa update college, tingnan natin kung paano siya gumagana. So dito is ginet natin, in-store natin sa variable na ID yung update ID. And yun, para lang din siyang insert na meron tayong form. Okay, meron tayong form na method is post and then a button with name of submit and an input field with the name of college. Tapos, check natin if nakaset yung post to submit. If it's set post submit, then gagawa ulit tayo ng variable college na pag-i-storean ng college input natin. And then, instead na mag-insert tayo, gagawin natin, this time is update. Update colleges table, set the name column to the college variable na naglalaman ng input field ng college, where ID is equal to the $ID, which is a variable na nag-handle dun sa ating update ID na sinet dun sa ating URL. Then, check natin if yung result variable is true dun sa ating MySQLi query. True, then lalabas tayo ng notification and mananavigate tayo sa ibang page. Else, siya ng error. Para naman sa ating delete functionality, kung pupunta ulit tayo sa Manage College, meron ulit tayong delete button na kung saan mapupunta tayo sa /delete college file. So, punta tayo sa delete college file. Tingnan natin kung nakaset doon or kung gineget natin doon yung delete ID.
So delete college. So delete college dito, if you set get delete ID, then i-store uli natin siya sa ID variable, and instead na insert or update, gagamitin naman natin yung SQL query na delete from colleges table where ID is equal to the $ID na sinet natin. Then again, if titingnan natin kung true yung result. If true, pupunta tayo sa location na to, that's /manage_college.php, and then else, magkakaroon tayo ng error. So yun lamang po yung CRUD functionality natin sa ating website. Isa sa CRUD functionality. And ayun lamang po. Okay na yun.